Noong araw ng mga puso. Sinabi ng asawa ko na gusto niya ng kaunting excitement. Dinala niya ako para maglaro ng isang totoong immersive na script roleplay. Habang umaarte na ng isang eksenang may pagkaintiman, ang kaeksena ay isang maputi at maganda ang balat na babae ang karakter. Takbo. Kapag tumakbo ka pa, babaliin ko mga binti mo. Umiiyak siya na parang basang sisiw sa ulan. Akala ko umaarte lang siya. Pero doon ko lang nalaman, Pakiusap, tulungan mo ako. sumisigaw pala siya ng tulong sa akin. Honey, ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Alaynan. Honey, kaninang araw tumawag ang mama mo. Sabi niya naiinggit siya sa mga may apo. Malapit na rin tayong mag-30. Hindi naman ako tumututol sa pagkakaroon ng anak. Kung gusto mo talaga, Ayoko magkaroon ng bata. Honey, dati pa nating napag-usapan to. Pinangako mo sa akin, sa loob ng ilang araw, magpapalagay ka na ng contraceptive. Yung implant sa ilalim ng balat. simula pa noong unang taon ng kasal namin ni asawa. Palagi niya akong kinukulit na magpa-contraceptive ako. Minsan naisip ko rin na siya ang magpa-vasectomy. Pero ang sabi niya, mawawala daw ang kasiyahan niya bilang lalaki. CJ, pumapayag na ako. Dadalhin ko na lang sa ospital para magpa-reserve sa mga susunod na araw. Ayos. Salamat, honey. Bakit kaya may mga lalaki na ayaw magkaanak para may magpatuloy ng lahi nila? Ang weird talaga. Honey, hindi na ako makapaghintay. Tara na ngayon na. Alaynan. Kinji, andito ka na pala. Honey, madalas ka bang pumunta dito? Ay baby, para bigyan ka ng sorpresa sa Valentine's Day. Pinuntahan ko talaga dito para maranasan. Pangalawang beses ko nang pumunta. Gusto ko talaga dalhin ka rito para masubukan mo. Oh, ayan. Kitsayoji, kami ay isang lehitimo at maayos na script killing shop. Ang main offer namin ay totoong tao at immersive na script killing. Maraming players at actors ang sabay-sabay na naglalaro dito. Immersive talaga. Kasi sobrang realistic namin, kaya medyo mahal talaga ang presyo. At sa membership pa, puro members lang ang tinatanggap namin. Kinsiansheng, yung script na naka-reserve mo, ang tawag ay Rose Island. Mrs. Itong script na to, kwento to ng isang big boss na lalaki na ikinulong si Yaiwa sa isang malayong isla ng 365 araw. Kwento to ng obsessive at sapilitang pag-ibig. Talagang pinili ko to para sa'yo. Ang lakas pa ng kilig pagkarinig pa lang. Nga. Sige, pakisunod po kayo sa akin. Han, bakit parang may pumiyok na babae? Walang problema, huwag kang matakot, love. Ganito kasi ka-immersive yung script killing shop na to. Kiksayoji, gusto mo ba i-arrange ko muna ng babaeng karakter? Para kaduet ni Kim Xianxing sa eksena? Pwede mo muna panoorin sa gilid. Sige, Hon, ikaw muna sumubok. Tingnan ko paano kayo umarte. CJ. Zaiwei, halika nga rito, makipag-eksena ka kay Kim Xianxing. Shin Xiansheng, simulan na po natin. CJ, Mrs. Ipapakita ko muna. Sa'yo paano dapat? Ayos na, Yewa. Huwag ka nang magpumilit pa. Dito sa islang ito, ako ang batas dito. Hindi ka makakatakas. Hindi. Hindi ako kailanman Suzuko. Maaaring naipit mo ang katawan ko, pero hindi mo kayang ikulong ang malaya kong kaluluwa. Walang utang na loob.
Huwag. Huwag kang lumapit. Asawa ko. Mahal ko. Ano ba to? Palabas lang ba o totoo? Please, tulungan mo ako. Saklalahan mo ako, please. Tumakbo ka. Kapag tumakbo ka pa ulit, babaliin ko ang mga paa mo. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Mahal ko. May tao ba dyan? Bilisan nyo, itigil niyo na ang script na to. Ano ba talaga? Ang class ng script murder shop ito. Sino ang nagpatay ng kuryente? Mahal. Honey, anong ginagawa mo? Ang saya-saya pa ng laro natin. Bakit mo pinatay yung kuryente ng iba? Mahal, masyado kayong totoo mag-arte. Takot na takot ako. Sinabihan ko na silang huminto, pero ayaw naman nila tumigil. Hindi kaya sila sa loob. Nagpapanggap lang pero naging totoo na? Ayos ka lang ba? Wala ka bang natamaan? Ayos lang ako, script lang naman lahat. Si Chinser talagang parang seryoso maglaro. Kanina, para siyang humihingi ng saklolo sa akin. Pero ngayon, bakit bigla niya itong itinatanggi? Kanina ikaw ang nagtanggal ng kuryente. Ang saya-saya na ng laro tapos bigla mo kaming sinira. Kailangan mong magbayad. Bayad ka. Guys, sorry talaga. Lahat sumama na lang kayo sa akin. Hindi talaga nagyoyosi si Hubby dati. Pero kapag may isang pagkakataon lang siya nagyoyosi, yun ay pagkatapos ng aksidente. Kuya Kim, nandito ka na pala. Tulungan mo ako. Pinatay niya yung pag-share ng location. May 1,000,000 transaksyon dito. Itong shop na may murder mystery game, may tinatago talaga. Kailangan kong alamin kung anong sikreto meron dito. Gia, sobrang bata mo pa. Gusto mo na talaga magpa-implant ng ganitong uri ng birth control? Napag-isipan niyo na ba talaga ni Kim Mochuan? Talaga bang gusto niyo maging child-free habang buhay? Siya talaga ang matindi ang gusto niyan. Sinabihan din ako ng doktor na mag-isip ng mabuti bago magpa-procedure. Matinding gusto talaga, pero paano mangyayari na? Isang lalaking normal naman ang kakayahan magkaanak, ay ayaw magkaanak ng sarili. Nilang anak kasama ang asawa niya. Ano bang iniisip talaga ni Kim Mochuan? Ako rin, ang weird nga eh. Saka lately, ang dami niyang kakaibang kilos. May isa pa, nung araw na iyon, magkasama kami sa script kill na shop. May nangyaring kakaiba. Alam mo naman ang mga lalaki. Halos lahat naman naghahanap ng bago at kakaiba. At saka sabi mo nga, legal naman yung script kill shop na iyon. Dapat wala namang mga kalokohan o masama doon. Kung hindi ka talaga mapakali, puntahan mo ulit yung script kill shop kasama si Kim Mochuan.
Wow! Maligayang kaarawan, baby. Salamat, asawa ko. Han, tingnan mo. Nagpa-implant na ako ng birth control sa braso. Pero kailangan ko munang magpa-fake na procedure. Kunwari magpapa-birth control implant muna ako para maging kampante. Si Kim Mochuan. Han, pwede mo ba akong dalhin ulit doon sa script kill shop na pinuntahan natin dati? Hindi pa kasi ako nakasubok maglaro mismo noon. Sige, dadalhin kita ulit. Han, Engan, yung pinili kong detective mystery script na yun, mas mura pala ng sobra kaysa dun sa daring vent script na binili mo dati. dear, magkakaiba talaga presyo. Yan depende sa tema. Basta masaya ka, ayos lang. Han, di ba ikaw pa naman ang #1 fan ng script kill? Bakit parang hindi ka masyadong cooperative ngayon? Lahat tayong nag-a-adjust sa'yo. Mga pre, pasensya na talaga. Tong mga nakaraang araw, sobrang late na ako, nakauwi sa mga overtime. Kagabi nga, napuyat pa ako sa paggawa ng ingay. Kayo muna, mag-enjoy lang kayo ha. Ay marunong pa talagang magsinungaling. Kagabi naman, tulog na tulog ka. Maliban na lang kung masyadong normal tong script kill na to. Hindi talaga na-tickle yung kilig ni Kim Mochuan. Kaya hindi siya interesado. Kadalasan, grabe ang excitement niya dito. Han, pupunta lang ako sa sisi. Sige, okay. Madam, kahit mamatay pa kami, dapat lang na mamatay kami sa tabi ng kama ni Madam. So good. Mga general, pakiusap, huwag niyo po sanang gawin to. Huwag kayong lumapit, nakikiusap ako, palayain niyo na lang ako. Mukhang sa pagkakataong ito. Kailangan ko na talagang sumabak mismo. Why, Han, pupunta ako ngayon sa bahay ng bestie ko. Mag-overtime ka muna dyan sa bahay, ha? Esan? Miss, anong klase ng script ang bet mo? Gusto mo ba ng romantic na script? Anong ibig mong sabihin? Maraming mga working girl ang pumupunta rito para mag-relax. Kadalasan itong immersive version ang pinipili nila. Pero mas mahal ha. Maniwala ka sa akin. Sigurado akong magugustuhan mo to. CJ. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Isuot mo ito. Mas magiging exciting ang laro. May ilang patakaran para sa immersive na script. Sana sundin mo, miss. Una, pag nagsimula na ang immersive script, bawal magdala ng cellphone. Pangalawa, kapag nagsimula na ang immersive script, bawal tumigil sa kalagitnaan. Pangatlo, ang immersive script ay sa isang nakasarang kwarto. Pagkatapos lang ng laro pwedeng buksan ang pinto. Handa ka na ba talaga? Handa na ako. Sumama ka sa akin. Enjoyin mo ha.
Yung malaking rating na script na kayang paulalin ang asawa. Ganon din kaya sa inaasahan ko. Pwede na ba nating simulan? Sa mga nakasulat sa script, Siyempre, sa wakas, parating na. baby, ang sexy mo talaga. Paparating na ako. Wag. Saklolo, tulungan niyo ako. Ang tindahan ng script game na to, hindi talaga siya lehitimo ang operasyon. At ang asawa ko si Kim Mochuan, matagal na siyang nangangaliwa. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto kong itigil ang larong to. May tao ba dyan? Tumigil ka na sa pag-iyak kahit sigawan mo pa hanggang maubos ang boses mo ngayon. Walang kahit sinong tutulong sa'yo. Kapag nagsimula na ang immersive script game, hindi na pwedeng hintuan. Naku, napili ko pa yung kwarto na saradong-sarado. Sigurado, walang makakarinig sa paghingi ko ng tulong. Anong gagawin ko? Ikaw talagang bababaeng walang hiya, nagpapanggap ka pang inosente. Nagbayad ka nga para dito, di ba? Pakiusap, huwag mong gawin to, huwag. Munting baby, ngayong gabi, siguradong akin ka. Nasaan ang lighter? Tanda ko, dito ko lang ito nahulog kanina. Ikaw talagang walang hiya, anong balak mong gawin? May sunog, bilis, patayin mo yung main switch ng kuryente. Hindi pwedeng pumasok ang mga players sa backstage. Ikaw. Ikaw ang asawa ni Chinge. Nagpa-inject ka na ng subdermal contraceptive. Bakit ka nagpakabit ng ganitong klase ng contraceptive? Ano ba talaga ang klase ng hirap na pinagdadaanan mo? Kung hindi mo sasabihin sa akin, tatanungin ko sila mismo. Huwag. May CCTV dito. Huwag kang mag-alala. Kanina, pinatay nila yung main switch. Walang kuryente ngayon ang kihis. Nakikiusap ako sa'yo. Please, iligtas mo ako. Ang pangalan ko ay Sia Wei. Nakikiusap ako. Ilabas mo ako dito. Please, tulungan mo akong makalabas dito. May kuryente na ulit. Huwag mong ipakita ang mukha mo sa kanila.
Lygia. Itong player na to, ang mga nasa likod ay hindi empleyado. Bawal pumasok ang hindi staff. Pakilabas ka agad. 03, Ziwei, sumama ka sa akin lumabas. Baka sa likod ng pambababae ng asawa ko. May mas malalim at mas malaking pakana. Huwag mong hayaang makita nila ang mukha mo. Lahat ng ito may kinalaman sa akin. Mahal. Bakit ka bumalik? Di ba nasa bahay ka ng best friend mo? Mahal. Sobrang miss na kasi kita. Pakiramdam ko, mas safe talaga kapag nasa bahay ako. Huwag kang matakot. Nandito naman ako, bakit ka pa matatakot? Mahal. Tapos na ang operasyon mo ngayon. Tayo, pwede na nating simulan ang masaya at relax na buhay ulit. Pagkatapos ng ilang araw, dadalhin kita sa script killing. Subukan natin yung mga exciting na activity. Palawakin natin ang mga bagong karanasan. Sigurado akong magugustuhan mo yan. Tulungan mo ako. Mahal. Anong nangyari sa'yo? Parang si Kin Machuan ang nakita ko sa panaginip ko. Ano ba talaga ang tinatago niya sa akin? Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Ayos lang ako, matulog ka na. Wala ito. Yayakapin kita habang natutulog para hindi mo na maranasan ang masasamang panaginip. Malamang stress ka lang sa trabaho. Ganito na lang. Pag weekend, dadalhin kita sa script killing na shop. Mag-relax tayo ng maayos doon. Pwede ba yon? Matulog ka na. Bakit nga ba si Kin Machuan? Ganito ka prinsipyado na gusto niya talaga akong operahan. Handa siyang mawalan ng anak, basta lang makapagpalagay ako ng implant na pang-contraceptive. Para lang masunod ang kakaiba niyang interes. At saka yung lalaki sa panaginip ko. Si Officer Kay. Ako ba yun? Tulungan mo akong mag-hack sa cellphone ng asawa ko. Isa pa, may isa pang regular na website na ginagamit niya. Ito ang paunang bayad. Sige po, yung reskin. Ipadadala ko sa inyo ang mga data pagdating ng oras. Esan. Mr. Chin, gusto ko talagang tikman ng misis mo. Yung ganitong klase ng babae, sobrang bihira. Walang problema. Hintayin mo lang matapos ng asawa ko ang operasyon para sa skin implant na pang-contraceptive. Doon mo siya masusubukan. Mas masaya. Asawa ko, medyo konserbatibo. Hindi siya masyadong nagpapalabas pagdating sa ganito. Lalo na kapag hindi niya alam ang nangyayari. Kapag napaniwala mo siya na pumunta, tiyak mas exciting. Ha ha ha, Mr. Chin. Wala nang mas bigay pa kaysa sayo. Kung magustuhan ko, siguradong uulit ako. Pwede rin tayo sabay-sabay. Pala mo, yung sinasabing aktor na si Jack dati. At si Kin Machuan, magkakampi pala sa larong to. Akala ko ako ang nag-imbestiga sa asawa ko. Di ko alam matagal na akong nahulog sa patibong ng asawa ko. Si Kin Machuan na to, pervert talaga. Bukod sa nambababae at nagpapakababa, gusto pa niya akong idamay. Kaya pala pilit niya akong pinapagawa ng contraceptive implant. Hindi niya alam sa araw na matapos ko ang operasyon. Yon din ang araw na isasama niya akong lumubog sa impyerno. Tulungan mo ako. Officer K, kakapasimula pa lang ng palabas.
Mahal. Mahal. Mahal, grabe, muntik na akong matakot sa lagay na to. Naaksidente ka sa sasakyan. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala akong maalala kahit ano. Mahal, ako ang asawa mo, si Kim Mo Chuan. Mahigit 1 taon na tayong kasal. Tingnan mo. Mahal, magpahinga ka muna ng maayos. Huwag kang mag-alala. Siguradong babantayan kita. Aalagaan talaga kita ng mabuti. Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Kim Mochen. Ikaw ang dahilan kung bakit ako na-aksidente at nawala ng alaala. Nagpanggap ka pa bilang asawa ko. Gusto mo talaga akong patayin. CJ. Pagsamahin na natin ang bagong sama ng loob at mga luma. Sabayan nating singilin ang lahat. Hello. Hi. Pwede ba tayong magkita at mag-usap? Sino ka ba? Ako si Kijia. Asawa ako ni Kim Mochen. Sa pagkakataong ito, palihim akong lumabas. Kaunti lang ang oras ko. Hindi mo naman ginustong magtrabaho sa script murder na tindahan, di ba? Noong panahong yun, parang humihingi ka ng saklolo sa akin. Di ba? Nahulaan mo na pala lahat. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, tumutulong ako sa mga tao sa kalsada, tinulungan kong hanapin ng isang batang babae ang mama niya. Tapos, naipit ako ng mga manloloko sa isang eskinita na walang CCTV. Wala akong klase nung hapon na yun. Kakababa ko lang ng gate ng paaralan. Bigla kong nakita ang isang batang babae, umiiyak sa gilid ng kalsada. Hello, ate. Bakit mag-isa kang umiiyak dito? Nalayo ako kay mama ko. Gusto kong hanapin si mama. Tinanong ko siya kung nasaan ang mama niya. Umiling lang siya. Sabi niya nagkahiwalay daw sila ng mama niya. Saan kayo naghiwalay ni mama mo? Sabi ko tutulungan ko siyang hanapin ang mama niya. Saka lang siya unti-unting tumigil umiyak. Itinuro niya ang isang direksyon. Hinawakan niya kamay ko papunta doon. Shin, buti naman at nakita. Kanina pa naghihintay si mama mo doon sa unahan. Kuya, Ikaw ba ang tito ng bata? Classmate, salamat sa pagtulong hanapin ng bata. Sa unahan lang, makikita mo na ang mama niya. Samahan kita papunta doon. Sige ba? Dumaan tayo dito. Noon, wala naman talaga akong inisip. Gusto ko lang agad may hatid ang bata sa mama niya. Saan ba ito? Nasaan na yung mama ng bata? Saan to? Kakatanong ko lang sana sa kanya. Nasaan ang nanay ng bata? Biglang may sumakit sa batok ko. Parang tinusok ng karayom. Matagal na kitang sinisilip. Ang ganda mo kasi. Siguradong mabebenta ka sa mataas na presyo. Yung taon na yun, pinaka-highlight ng buhay ko. Hindi lang ako nakakuha ng National Scholarship, nakapasok pa ako sa level 10 sa piano. Bilang babae. Sobrang hirap talaga. Lalo na kung maganda ka. Pero wala kang angking yaman o kilalang pamilya. Parang sumpa lang ang ganda mo. Pagkatapos nun, nalipat-lipat ako sa iba't ibang lugar. Mahigpit sila magbantay. Hanggang sa naging ganito ngayong taon, napunta ako sa tindahan ng script killing na to. Sa totoo lang, pareho pa rin ang pinakaugat nito. Naisip ko na rin, gusto ko rin tapusin ang sarili ko. Ayoko nang mamuhay ng ganito kadumi. Pero ako lang ang yun nakahiha. Umaasa pa rin akong balang araw, makatakas ako. Na muli kong makita ang mga magulang ko. Huwag kang matakot. Sasagipin kita palabas dito, pangako. Ate. Pupunta ba tayo sa presinto para i-report ang script killing shop? Hindi pwede. Sa likod ng script killing shop, siguradong may koneksyon si Kim Mo Chuan.
Kapag biglaan tayong kumilos, baka lalo tayong mapahamak. May plano ka ba? Iniisip ko na ikaw ang gawing kasintahan ni Kim Mo Chuan. Hindi basta-basta si Kim Mo Chuan na bisita. May paraan ako. Pwede tayong maghiganti ng magkasama. Pababayaan natin siyang magdusa. Kailangan muna nating pabagsakin si Kim Mo Chuan para tuluyang wasakin yung shop ng script murder. Tignan mo. Palagi siyang nagmemensahe sa akin. Pinipilit niya akong bumalik at tinutokso. Gusto niyang patuloy akong makasama niya. Baby, sumunod ka lang. Hinahanap-hanap ko ang katawan mo. Sobrang miss na kita, parang mababaliw na ako. Nasa ibang lalaki ka na naman ba? Kung hindi ka papayag, ikakalat ko yung ginagawa mo bilang year. Ipapakita ko sa magulang mo kung anong klaseng tao ka. Nasa akin lahat ng mga video mo. Akala niya, katulad pa rin ako ng dati na madali niyang mautusan. Ngayon, sakto, pwede nating gamitin ang sitwasyon. Makakalap pa tayo ng mas maraming ebidensya laban sa kanya, para mapahiya siya at masira ang pangalan niya. Ayos. Baby, anong tinitingnan mo dyan? Muchuan kuya, may nagustuhan akong bag. Kulang ako sa pera, walang problema. Sabihin mo lang sa akin kung magkano kailangan mo. Diretso kong ipapadala sa'yo. Pero, kailangan mo munang magbehave at sumunod. Muchuan kuya, ang bait mo talaga. Mamaya, alagaan at asikasuhin mo muna ako ng maayos. Nakuha na ang pera. Talaga bang handa kang tulungan ako? Ate, kapag sinabi ko, tinutupad ko. Huwag kang mag-alala. Pumayag na ako kay Chin Mokhen na maging lihim niyang karelasyon. Susunod na tayo sa plano. Paunti-unti siyang mahuhulog sa bitag natin. Ngayon, puro siksyawe lang ang nasa isip niya. Ayos lang, mas makakapahinga rin ako ng konti. Hintayin natin ang pagbagsak niya. Ate, Nakukuha ko na ang tiwala ni Kim Mo Chuan. ngayon, maghahanap pa ako ng paraan para makuha ko pa ang mas marami pang impormasyon ukol sa mga ari-arian niya. CJ, siguraduhin mo ang kaligtasan mo. Wiwi, bakit ang dami mong nainom? Halika. Ate, kahit sanay na ako, na inaapi. Pero ngayong ginawa ko yun para malaman ang totoo mula sa kanya. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko talaga. Salamat sa pagod mo. Huwag ka nang uminom, uwi na tayo, sasamahan kita. Ate, sa pagkakataong ito, ako na ang bahala, kukunin ko lahat ng meron siya para sayo. Pababayaran ko sa kanya ang mga ginawa niya. Sa totoo lang, nagsimula ka na ng bagong buhay. Bakit kailangan mong bumalik sa gulo? Hindi naman kailangan. Kung ayaw mo, Ako ang gagawa. Mag-divorce na tayo. Sobrang boring talaga nung magkasama tayo. divorce, sige lang. Pero pinalalabas mo akong walang dala kahit ano. Kim Mo Chuan, hindi ka ba masyadong malupit? Itong bahay na to, ako naman ang bumili. Tayong dalawa, ang layo naman ng agwat ng kita natin. Kaya tama lang din na wala kang makuha pag alis. Ganito na lang, yung bahay sa may North City, ibibigay ko sa'yo. Gamitin mo na lang pang retiro. Solve na ba yon, Lanan? Huwag kang mag-alala, planado ko lahat ito. Ako ang nagsabi sa kanya na makipag-divorce sa'yo. Basta pumayag si ate sa divorce, ayos na. Hindi ko hahayaang wala kang makuha pag alis. Sabi ni Xiaowei na payagan ko raw ang diborsyo. Siya na ang bahala sa usapang ari-arian. Sige, sundin mo muna siya. CJ,
Pumapayag na akong mag-divorce. Pirmahan natin agad yung papeles. Ate, ako talaga ang nagundyok kay Chin Machuan na makipaghiwalay sa'yo. Ako na lang ang laman ng isip niya ngayon. Hindi siya magdududa ni kaunti. Ikaw na muna ang pumirma sa divorce agreement. Ako ang bahala sa usapang pera at ari-arian. Hindi ako papayag na malugi ka. Alam ko na. Mag-ingat ka sa sarili mo dyan. Huwag mong hayaang mahalata niya na may nangyayari. Huwag kang mag-alala. Ngayon, lahat ng sabihin ko sinusunod niya. Nag-propose pa siya sa akin. Binigyan niya ako ng 50,000. Ipapadala ko sa'yo. Itong pera na to, hindi naman talaga para sa akin dapat. Muchuan. Sabi ng mga kaibigan ko, mas panatag kung may sarili kang bahay. Mahal mo ako ng sobra. Pwede mo bang ipasa sa akin ang isang bahay mo? Gawin mo na lang yung pangakong pagmamahal mo sa akin. Baby, gusto mo ba talaga? Siyempre ibibigay ko sa'yo. Bukas sasamahan na kita para ilipat yung titulo sa'yo. Tapos ibibigay ko rin sa'yo yung bahay sa city center. Muchuan, ang bait mo talaga. Alam ko namang ako ang pinaka-importante sa'yo. Ate, lahat ng ito kay Chin Muchuan. Mga bahay na ipinasa niya sa akin. Dinala ko na lahat dito para sa'yo. Kapag tuluyan na siyang bumagsak, Ipapasa ko na lahat ito sa'yo. wiwi. Pwede mo namang sayo na lahat itong mga ari-arian. Bakit ibinibigay mo pa lahat sa akin? Wiwi. Pwede mo namang kunin lahat ng mga ari-arian na to para sa sarili mo. Bakit binigay mo lahat sa akin? Ate, ikaw ang nagligtas sa akin. Dapat naman talaga mapunta lahat ng to sa'yo. Ang gantihan si Chin Machuan. Ang layunin talaga ay para mawalan siya ng lahat. Ate, may gusto sana akong sabihin. Napansin ko, nag-uusap pala sila ni Jack. Nagkikita pa sila, magkasama nilang nilalaro yung laro na yun. Jack. Yung giveaway instructor na muntik na akong abusuhin. Hindi pwede. Hindi natin sila dapat palampasin. Kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nila. Ate, may naisip akong plano. Pwede nating Kuya Machuan, mamaya, niyaya tayo ni Gia Ke mag-outdoor adventure. May private na grupo, live-action immersive murder mystery ang laro. May inimbita rin siyang ilang, mapuputi at blondang foreign miss. Siguradong astig kang pakinggan mag-English mamaya. Wiwi. Ikaw talaga, gets mo agad ako. Honey, eto yung gamot na pinaka-paborito mo. Mamaya dapat pakitang gilas ka ha. Mahal. Mahal, alam ko na mali ako. Pwede ba tayong magbalikan? Ay, tumabi ka nga. Mahal, nagpagawa na ako ng implant procedure. Tingnan mo. Ito yung resulta ng check-up. Mahal, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon naman. Jik, sinasabi ko sa'yo ha. Kapag si Gia, natapos na yung implant na yan, ipapadala ko na siya dito para makasama mo siya. Oh, ito na, ikaw na ang bahala dito. Kijia, dahil ikaw mismo ang lumapit, wag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Wag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Sige, asawa ko. Saktong-sakto ngayong gabi, pupunta tayo sa labas ng syudad. Maglalaro kami ng script murder game. O paano, sama ka na rin, sabay-sabay na lang tayong mag-celebrate. CJ, magpapalit lang ako ng damit at maghahanda sandali. CJ. Hello, Jaiki. Hindi ba dati mo pa sinasabi sa akin na gusto mong makalaro si Jejia? Ngayong gabi, tutulungan kitang matupad yan. Sige. Ay, Giege. Ayos mukhang maganda. Oo, tikman mo. Ano bang sinasabi mo? Bakit di nyo kami sinasama?
Mamaya papatayin ko ang ilaw. Dalhin mo dito si Kijia. Mas exciting kapag madilim. Kayo na muna dito. Lalabas lang ako saglit. Bye-bye. Mahal. Yung foreigner na blondie, blue eyes, nandyan lang siya sa tent naghihintay sa'yo. Papunta na ako. Bilisin mo, pasok ka na. Nasaan na? Baby, andito na ako. Ay, sino ka ba? Sino ka ba? Ay, Huwag mo akong hawakan. Ay, grabe, ano ba to? Ay, hinawakan mo puwet ko. Ay, hinawakan mo puwet ko. Ay, kuya, kuya. ay, mali ako, mali ako. Ay, kuya, mali ako, mali ako. Ay, huwag mo na akong saktan. Huwag mo na akong saktan. Ay, Mahal, sana maging masaya ka sa natitirang buhay mo. Paalam na. huwag naman, oh. Kim Mochuan, may natanggap kaming reklamo. Sinabi ni JK na inistorbo mo siya. Sangkot ka rin sa illegal na transaksyon dati sa script killing shop. Magsabi ka ng totoo. Kapatid sa investigasyon, wala akong inistorbo. Nagawan lang din ako ng masama ng iba. Tapos, pumunta lang talaga ako sa script killing shop na yon para makipaglaro lang. Yung iba, seryoso, wala akong alam doon. Kapatid sa investigasyon, may ebidensya ako. Isusumbong ko ang asawa ko, si Kim Mochuan, na nagbayad sa prostitute. May bagong bukas na shop ng script kill sa gitna ng syudad. Sa harap ng tao, parang totoong immersive na script kill ang negosyo nila. Pero ang totoo, itinatago nila ang isang sindikato ng iligal na sexual na transaksyon. At lahat ng ito, si Kim Mochuan ang may gawa. Ma'am, totoo po ba ang sinabi niyong ito? Mayroon ba kayong mga konkretong saksi o lead? Siguradong totoo yan. Nakapunta na ako doon, at nagpakarga pa ako ng LC package. Miss, anong klaseng script ang trip mo? Sa loob ng shop, may nakilala akong babae na ang pangalan ay Ziwei. Sinabi niya sa akin, ang pangalan niya ay Xiaowei. Naibenta siya at dinala rito. Sinabi niya sa akin, ang pangalan niya ay Xiaowei. Nabiktima siya ng human trafficking papunta rito. Palihim kong tinignan ang listahan ng mga nawawalang tao. Sa listahan sa katabing syudad, nakita ko siya. Kijia, ikaw ba at si Xiaowei ang nagplano at nagsabuatan para bumagsak ako? Tingnan mo kung siya ba talaga yun. Siya nga. Kahit medyo inosente pa siya sa litrato. Pero sa loob ng shop, halos hindi mo na siya makilala sa sobrang hirap na dinanas niya. Ipinanganak siya noong 2001, nag-iisang anak. Isang taon na siyang nawawala malapit sa eskwelahan niya. Ikwento mo ng detalyado ang layout ng murder mystery shop at lahat ng pinagdaanan mo sa loob para makagawa tayo ng plano kung paano natin sila huhulihin. Iyong shop ay nasa mismong sentro ng syudad. May malaking glass panel sa gitna. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gagalaw. Sa wakas, tapos na rin. Wala na siyang natira. Nga, salamat sa'yo. Itong maskara na to, pwede na rin itong mawala. Ate. Mula ngayon pwede na nating bitawan lahat ng pagpapanggap at mamuhay ng maayos. Nga, pwede na rin tayong mamuhay ng malaya sa ilalim ng araw. Teka lang, may irerekomenda akong online model na trabaho para sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Siguradong sisikat ka. Anong nangyari? Sige, pupunta na agad ako sa presinto. Ano bang meron? Umakas si Kim Mochuan. Ano? Nang pumunta kami sa bahay ni Kim Mochuan, napansin namin na wala na siya doon, pati bakas niya nawala na. Sigurado akong hahanapin pa rin ako ni Kim Mochuan.
Sinira ko kasi ang negosyo niya. Naputol ko pa ang pinagkakakitaan niya. May nakuha na tayong impormasyon. Dinagdagan na namin ang mga tao para mag-imbestiga. Sa ngayon, huwag ka munang lalabas mag-isa. Kapag may problema ka, agad mo akong tawagan. Salamat sa inyo. Pero hindi ako pwedeng manatili na lang at maghintay ng masama. Sa tingin ko, posibleng may iba pa siyang nabiktima. Kami ni Xiaowei, gagawin namin ang lahat para matuklasan kung saan siya nagtatago. Malaki ang impluensya ni Qin Mochuan. Nakawala pa siya mula sa presinto. Alam niyang walang makakagalaw sa kanya. Baka dapat muna tayong lumabas ng Maynila, magtago kahit sandali. Kapag nahuli na siya, saka tayo bumalik. Mawawala ka man sa ngayon, hindi ka makakatakas habang buhay. Gagamit pa siya ng mas malulupit na paraan para gumanti. Malay mo, baka may mapahamak pa siyang iba. Sige, sasamahan kita sa pag-iimbestiga. May kilala akong ilang staff sa Murder Mystery Cafe. Pwede nilang malaman ang mga balita tungkol kay Qin Mochuan. Magkanya-kanya tayong kilos. Pag may nakuha tayong impormasyon, agad nating ipaalam sa isa't isa. Walang magsusolo sa pagbabantay. Ayos. Na-trace ko ang pinakabagong account ni Qin Mochuan. Sa Sunshine Orphanage, may dumadaloy na pondo. Pakiramdam ko talaga, parang may kinalaman ako sa nangyayari sa likod ng lahat ng to. Gusto kong puntahan doon at tignan. Qin Mochuan, hindi na kita palalampasin ngayon. Ate Chija, tingnan mo ito. Ang dami palang lumang litrato sa loob nito. May isang ate dito na kamukha mo talaga. Saan mo nakuha tong photo album na to? At saka tong mga litrato? Naaalala mo ba kung kailan yan kinunan? Nahanap ko yung photo album sa cabinet ng activity room. Sabi ni Lola din, mga 10 taon na raw ang nakalipas nung kinunan yan. May isang ate na ang pangalan ay Xiao Xiao na hindi na raw nakita pagkatapos. Salamat sa iyo. Akin muna tong photo album. Pupuntahan ko si Lola Dian para tanungin tungkol kay Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko si Xiao Xiao, sasabihin ko agad sa'yo. Sige, kapag nahanap mo si Ate Xiao Xiao, sabihin mo talaga sa akin ha. Dian, Ikaw si Gia Gia. Buhay ka pa pala. Director. Noong una, nabangga ako sa isang aksidente sa kalsada. Maraming bagay ang nakalimutan ko. Ang natatandaan ko lang, si Xiao Xiao ang kapatid kong babae. Pwede niyo po bang sabihin sa akin, bago pa siya makuha ni Xiao Xiao, ano po ang nangyari noon? 10 taon na ang nakalipas. Eksakto noong birthday mo iyon. Pumasok ka sa eskwelahan. Si Xiao Xiao, nagpabili sa akin ng cake para sa iyo. At pinona na ipahatid sa eskwela mo. Hindi ko inakala, mula nang pumunta siya, hindi na siya nakabalik muli. Pagkatapos nun, naging isang investigador ka. Dahil gusto mong hanapin ang balita ni Xiao Xiao. 3 taon na ang nakalipas, may mga nalaman ka ng konti tungkol dito. Pero pagkatapos nun, narinig na lang namin ang balitang namatay ka sa aksidente. Naalala ko na. Lahat naalala ko na. Director, nasabi ko na po ba sa inyo dati, kung sino ang kumuha kay Xiao Xiao? HMM. Parang ang pangalan niya ay Ano Chuan yata. Direktor, salamat po. Hahanapin ko si Xiao Xiao. At paparusahan ko ang kumuha sa kanya. Gia Gia, mag-ingat ka. Xiao Xiao, kapag kaya ko na, dadalhin kita palabas dito. Kung saan pupunta si ate, dun din ako. Hindi tayo maghihiwalay kailanman. Hinihintay ko na isama mo ako pag alis. Bata, saan ka pupunta? Pupunta ako sa Shenzhongshui para hanapin ang ate ko. Malayo ang Shenzong mula dito. Kailangan mo pang maglakad ng malayo, sobrang layo. Kung gusto mo, sabay na lang tayo hanapin ang ate mo.
Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Simula na ang training sa laban. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kijia, tumayo ka. Hindi ka pwedeng sumuko. Tapos na ang training. Break muna tayo. Siguradong matatagpuan ka ni Atek Xiao Xiao. Nahanap ko na. Tingnan mo. Ito siguro ang kapatid kong babae. Pupunta ako sa script murder shop na iyon para alamin ang totoo. Huwag kang padalos-dalos. I-report muna natin, tapos sabay tayong magplano. Kung ganun, gawa tayo ng isang aksidente sa sasakyan para sa kanya, para mawalan siya ng alaala. Xiao Xiao. Ate mo, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. 10 taon na ang nakalipas mula nang ibenta ni Qin Mochuan si Xiao Xiao. At siya pa ang nagplano ng aksidente sa sasakyan. Kaya nawalan ako ng alaala. Lahat ng to, plano na niya simula pa noon. Sobrang grabe talaga ito. Agad nating palakasin ang investigasyon, kailangang mahuli talaga natin siya. Kung gusto mong iligtas ang kapatid mo, magpunta ka mag-isa sa Mist Script Killing Shop. Bawal kang tumawag ng pulis. Kung hindi, Pinapapunta niya ako mag-isa. Mist Script Killing Shop ang venue. Bawal magsumbong sa pulis. Sinandin niya ang picture ni Xiao Xiao. ayun, siya yon. Patibong ito, pero ito rin ang pagkakataon para iligtas si Xiao Xiao, at mahuli si Qin Mochuan. Kijia, magpanggap kang pumunta mag-isa sa simula. Kami naman ay magtago sa labas, sa paligid ng pinto. Naglagay na kami ng 3 undercover. Pinauna na silang pumasok sa loob. At sila ay nakabase sa front desk, corridor, at backstage para magbigay sa iyo ng impormasyon. Walang problema. Basta mailigtas lang si Xiao Xiao. Paano makikipag-ugnayan sa akin ang undercover? May secret code ba? Yung undercover magpapanggap na, waiter o actor at mag-aabot ng sulat sa iyo. Xiao Xiao. Ngayon, ililigtas talaga kita. Qin Mochuan. Mahuhuli rin talaga kita. Isuot mo to, para mas bagay sa image ng rich girl na mahilig sa thrill. Hindi maghay-hinala si Qin Mochuan. Alaynan. Nilagay ko na ang locator at recording device. Nasa pendant na lahat. Kapag pinindot mo yung maliit na button sa pendant, may send agad sa pulis ang lokasyon mo. Pwede pa nitong i-record ang mga sasabihin ni Qin Mochuan bilang ebidensya. Alam ko na. Huwag kang mag-alala, may undercover na inilagay ng mga pulis. Dapat mag-ingat ka palagi. Kapag may nangyari, mag-send ka agad ng signal. Nasa labas lang ako ng store, malapit lang. Pag na-receive ko ang signal, makikipag-cooperate ako agad sa mga pulis at papasok kami ng mabilis. CJ, kapag nakalabas na kami ni Xiao Xiao, Dapat pareho tayong ligtas. ikaw ba yung hinihintay ni Kinje? Ayos din ang suot mo, pasado sa requirements. Si Kinj mismo ang nag-prepare ng eksklusibong script para sa'yo. Sumama ka na sa akin. Nasa loob lang si Kinje, dun sa kwarto.
Huwag kang tumingin-tingin o maghawak-hawak ng kung ano. Maraming patakaran dito sa shop. Kapag sumira ka ng batas, tiyak na mapapalala ang lagay mo. Sa kaliwa, may 3 kwarto. Sa kanan, may 2 kwarto. Sa dulo, may hagdanan. Papunta iyon sa 2 at 3 palapag. Qin Mo Chuan. Uy, bumalik na pala ang alaala mo. Ang galing mo talaga. Nakalkal mo pa yung tungkol kay Xiao Xiao. Na pala. Itong script na to, ang pangalan ay Alaala. Special na inihanda ko para sa'yo. Kapag nalampasan mo to, makikita mo na si Xiao Xiao. Kapag hindi mo nagawa, kayong dalawa, hindi kayo makakaalis. Kayong dalawa, pareho kayong hindi pwede umalis. Qin Mo Chuan, ang bastos mo talaga. Ginagamit mo si Xiao Xiao pang bargain. Ginagawa mong kwento yung pinagdaanan namin. Bastos. Ang tawag ko dito, nakakaaliw. Hindi ba matagal mo nang gustong makita si Xiao Xiao? Huwag kang magpalusot, maayos mong laruin ang script. Kung hindi, hindi mo siya makikita sa huling pagkakataon. Kijia. Alam ko na baka tumawag ka na sa pulis. Pero dito, ako ang may kontrol. Hindi mahahanap ito ng mga pulis. Huwag kang magpakasira ng ulo. Makisama ka lang at mag-enjoy. Miss, inumin mo muna ang tubig. Dahan-dahan mong hanapin ang mga clue. Ngayong araw, sobrang astig ng script. Ito ang secret code. Sa 2 palapag, sa kwarto 300 at 2 nakakulong ang kapatid mo. May 2 bodyguard sa pinto. Pareho silang may dala na kutsilyo. Huwag kang magpadalos-dalos pumasok. Hintayin mong ilihis ko sila. Tapos saka ka pumasok. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Pakiusap, sundan mo ang script para hanapin ang mga clue. Pasensya na, hindi ko sinasadya, nagkamali ako ng pasok ng kwarto. Aalis na ako ngayon. Sorry, hindi ko sinasadya. Punasan ko na lang para sa'yo. Walang kailangan, huwag na. Pakiusap, lumayo ka muna. Naku, may problema. May nangyari sa front desk. May nagwawala. Bilisan nyo, samahan nyo akong tumulong doon. Xiao Xiao. Ikaw si Xiao Xiao. Ate, alam ko na darating ka para iligtas ako. Ate. Xiao Xiao, sorry. Late na nakarating si ate. Napahirapan ka tuloy. Okay lang yun. Ate, alam ko na pupunta ka para iligtas ako. Sabi nila ibebenta daw nila ako sa ibang bansa. Sobrang natatakot ako. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Nandito si ate. Sasamahan ka ni ate paalis dito. Lakad. Gusto mong tumakas? Hindi ganun kadali. Qin Mo Chuan, huwag ka nang magpumiglas. Nasa labas na ang mga pulis ngayon. Hindi ka makakatakas. Mga pulis. Nilock ko na lahat ng pinto dito. Hindi talaga kayo makakatakas dalawa. Ngayong araw, mamamatay kayong dalawa dito. Huwag kayong lumapit. Walang gagalaw, lahat magsiluhod. Qin Mo Chuan, pinaghihinalaan kang nagbenta ng mga babae. Sinadyang pananakit, ilegal na pagpigil. Inaaresto na kita ngayon. Kijia, hintayin mo lang ako. Hindi kita palalampasin. Isama siya. Kijia. Ayos lang at ligtas kayo. Nahuli na si Qin Mo Chuan. Sa wakas, tapos na. Ito si At Xia Wei. Marami siyang natulong sa akin noon.
Siya rin ang kasama kong naghanap sa'yo. Salamat, Ate Sia Wei. Walang anuman.